So, literal language means actually what you say and does not use any figurative language. It is a straightforward expression that is the primary meaning of the word. Meaning ito, kapag literal na sinasabi mo ng eksakto, ano ang ibig mo sabihin? Walang halang symbolism, exaggeration, or identity. Example, is a grammar. Sabihin mabilis talaga sampo. Tapos, literary meaning. The meaning of a word being associated with the use of a literary device. These literary devices include symbolism, word of speech, and sensory meaning, or English. Meaning nito yung totoong kahulugan ng salita, direct and straightforward, walang figurative devices. So next one is figure of speech. It's a word or phrase that intentionally deviates from straightforward language, use or literal meaning to produce a rhetorical or intensified effect. So, mag-start po tayo sa mythology. First, natin yung idea that is not referred to by its own name, but by different one, a name of something which is strongly associated. Kaya po yung method ko sa isang kumakatawan sa isang bagay na may kaunti dito. Ganun po, ang paaralan ay nagpasya na isis ko ng klase. So po yung parang paaralan, inis po yung principal, tsaka yung mga teachers po. Tapos next po yung anecdote. Okay? Use the part of something to represent the whole, to represent the part. So, gumagamit sa bahagi yung pagkakataon ng kabuuan. Ganun po. Ang Pilipinas ay nanalo sa World Cup. Tapos ang nirepresent ko ng Pilipinas ay pupunan ng PH. Para po yung group ng Philippines. Next po yung hyperbole. Use intentional exaggeration to achieve emphasis or produce a calming effect. Ito pa ay ginagamit sa langit sa sobrang pamabigyan ng isang bagay. Para dito po yung parang ang okay po ng reaction. Ganun po. Namatay ako sa gutom, namatay ako sa init. Parang hindi na po rin na namatay. Parang nasobrahan lang, nasobrang gutom, tapos nasobrang nainitan lang po yung meaning nun. Hindi po rin na namatay. Ganun po yung hyperbole. Next po yung oxymoron. It's a word or a combination of words with contradictory meanings as in a middle space or open secret. So, ito na po. Para dito po yung parang dalawang magkasalungat na word. Pinagsama po sa isa. Parang po, pretty ugly, ay po middle space, open secret. Ganun po yun. So, next po yung paradox. It's a statement that appears to hold contradictory ideas, but may actually be true. So, magbigay po ako ng example. Para pong, the more you know, the more you realize you don't know. Para pong parang maiba po yung word doon sa meaning. Parang po. Next is alliteration. Refers to the use of closely spaced words that have the same initial sound. Parang dito po yung parang top-twist po yung mga example nito. Parang ito po, Sally sells seashells by the seashore. Parang po yung yung mga top-twister po yung nandito po sa alliteration. Next po yung onomatopoeia is the use of words that have to relate to sound of what they are referring to. So, onomatopoeia po, when nag-focus po sila sa mga sound na word. Parang ganito po. The clock is, the clock tick. Parang tick-tock, tick-tock. Parang words po siya, pero may sound po siya, di ba po? Tapos next po yung the fireworks explode. Parang boom. Okay, gumawa naman po tayo ng singing. Inihahambing ang isang bagay sa iba ang pang-bagay gamit ang like o as. Halimbawa, mabilis, niya tumakbo tulad ng kita. Metaphor, direkta mong tinatawag na isang bagay ang
katulad. Halimbawa, ang lungsod ay isang masalimuot at panganib. Personification. Binibigyan ng katangian ng tao ang mga bagay o hayop. Halimbawa, ngumiti ang